Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 7 at doon po tayo sa verse 44. Verse 44 ng Acts 7, Our fathers had the tent of witness in the wilderness. Just as he who spoke to Moses directed him to make it according to the pattern that he had seen. Our fathers in turn brought in it with Joshua when they disposed the nations that God drove out before our fathers. So it was until the days of David, who found favor in the sight of God and asked to find a dwelling place for the God of Judah. But it was Solomon who built a house for him. Yet the Most High does not dwell in houses made by hands, as the prophet says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep them. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban at humihingi po kami ng tulong. Habang inaaral po namin ang maikling ministeryo ni Stephen. Hiling namin, o aming Diyos, na patuloy kaming gabayan, patuloy kaming panghawakan, tulungan ang aming mga puso't kaisipan para sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, po ay aming dalangin. Amen. Ang malaking kalaban na mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay mga churches mismo, mga pastor, who refuse to study at aralin ang salita ng Diyos, o dili kaya mga manggagawa na ayaw baguhin ang kanilang nakagisnan o yung mga framework o yung mga katuruan, mga bagay na ituro sa kanila at sa kanilang naitanim na rin sa kanilang mga kaisipan, who do not want to change their views kapag inaaral nila ang salita ng Diyos. Even makakahanap po sila ng mga tamang pananaw, they still refuse. Lalo na yung mga Pilipino, though natural po sa mga tao, we don't want to change our culture and our system. Sino ba yung may gusto sa ganon? Kaya mga kapatid, when you go on at makikita nyo yung mga lahat ng pag-aaral dito, wala tayong mahanap na isang common na tao, walang alam sa salita ng Diyos, walang alam sa paganism, and fighting against a minister. Wala tayong nahanap ng gano'n. Kahit po pag kayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pinakamaraming didebate sa iyo ay mga tao na merong alam din sa Biblia o dili kaya ay naniniwala sila sa kanilang mga sariling pananaw na higit sa mga bagay kamukha ng mga atheist. Kaya mga kapatid, ngayong patuloy po nating pag-aaral sa maikling ministry ni Stephen, makikita po natin how it ends. At
paano siya nanindigan sa mga bagay na to. A short-lived ministry, at nakita po natin ang kanyang ministeryo, kung gaano lang kaikli yun. Nakita rin natin, mga kapatid, at nakita natin ang kanyang mga persecutors, mga lingkod ng mga simbahan. Sa kanilang panahon, mga lingkod po ito ng mga sinagoga. Okay, hindi ito yung mga ordinaryong church people, synagogue attendee, na nakaupo sila doon sa baba. Mga tao ito na namumunot, namamahala sa kani-kanyang mga sinagoga. Ito yung mga kalaban nila at this point. Nung una, Sanhedrin per se, sila mismo yung kanilang kalaban. Sa una pang bahagi ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo, bago Sanhedrin, Pariseo muna, religious people. Sometimes pagka mayroong mga ganon, ayaw mo siyang magibabaw sila sa iyong ministry, kahit po sa panahon natin. No, sa Pilipinas, kapag merong Papa Seminar, tatanong mo na sinong speaker. Pagka Pilipino speaker, konti ate. Pagka Amerikano, foreigner ang mga ngaral, marami nga ate. They have their own biases. Kaya mga kapatid, ang mga persecutors ni Stephen ay mga tao na nangunguna sa mga sinagoga, sa some part of Asia Minor, which is Turkey, at some mga ibang mga leader sa lugar ng Africa. Mga leader, hindi ito mga simpleng dumadalo sa kanilang simbahan. At nakita rin natin yung kanyang mga depensa, mga kapatid. Yung kanyang defense, which patuloy po natin yung pinag-aaralan, ang accusation sa kanya is siya ay blasphemer against God. Nagsasabi siya ng mga bagay laban sa Diyos o karumaldumal sa harapan ng Diyos, laban kay Moses, laban sa kanilang mga batas, at ganun din sa kanilang templo. At inuunti-unti niya itong sinasabi at sinasagot, mga kapatid. Sa kanyang pagsagot, hindi siya simpleng nagsasabing, no, hindi ko ginagawa yan, hindi ko sinabi yan, hindi niya sinabing magbigay kayo ng ebidensya na sinabi ko yan. Hindi niya ganun sila sinagot, mga kapatid. What he did is, ipinakita niya how he respect God. Kung paano niya ino-honor ang Diyos, kung paano niya tinitingnan God is sovereign, soberano ang Diyos. He made it theological, yung kanyang presentation na ang kanyang Diyos ay sovereign. In what sense? Paano niya pinakita yun? Pinakita niya ako yung pagtawag kay Abraham, sa pag-iingat kay Abraham, sa pagbibigay ng pangako kay Abraham, sa pag-iingat kay Isaac, sa pag-iingat kay Jacob, pag-iingat kay Jose kahit siya ay ginawang masama ng mga kanyang mga kapatid and rescued them from Egypt. Ganun niya pinakita yung kanyang Diyos. This is the sovereign God. Ang nagiging problema natin nowadays is yung kaalaman natin sa salita ng Diyos is we have more knowledge in religion more than the Word of God. Minsan tinatanong kami is, ano ang idea mo with this religious group? Anong idea mo with this religious group? Alam niyo, nakakatakot nagsasabi ng mga negative about the religious group dahil wala ka doon sa loob. Ang meron ka lang is, kung meron kang libro about them, at kung meron kang nakuhang magandang source sa Google, baka sakali, you could say your own opinion. But hindi natin masyadong alam lahat yung mga detalye sa kanila until they ipinresent nila yung kanilang mga belief. Pero minsan malungkot na pinag-uusapan yun rather than pinag-uusapan ng interpretation ng salita ng Diyos. But hindi ibig sabihin din natin kailangan malaman ng mga yon. It's good to know them. And then sumunod niya at pinakita niya si Moses. Kung paano ang pag-iingat ng Diyos, still God is sovereign. Soberano ang Diyos, siningatan si Moses. Alam mo yun? Pinapatay ang mga baby 2 years old below. Bago nangyari yun, inutusan
ng paraon na papatayin ang lahat ng mga bata. Bago pala pagkasilang nito, papatayin na sila. At ang ginawa ng mga komadrona, hindi nila pinatay. Nung malaman ng paraon na hindi pinapatay ng mga komadrona ito, kinausap sila at sila yung nagsabi na nanganak na sila bago kami nakarating. Then, ang ginawa ng paraon is pinapatay 2 years old below. Alam niyo, yung pagsasabi niya, hindi siya nagsasabi ng mga kwento na narinig lamang, but mga kwento na nakasalig at may pundasyon sa mga libro at sa libro ng Biblia. Kaya lang, nung si Moses ay pumunta sa bundok ng Sinai para ibigay ng Diyos ang 10 Commandments, nagkagulo yung mga tao sa baba. Ang malungkot, mga kapatid, they even refused the law. Hintayin niyo ako, kausap sila ng Diyos. Binigay ng Diyos ang 10 Commandments. Ito nangyari, mga kapatid. Ibinigay ang 10 Commandments at ibinibigay ang 10 Commandments. Ang Israel bumalik sa Egypt. Pastor, bumalik ba sila naglakad? Hindi sila bumalik ng ganon. Ang ginawa nila, mga kapatid, ay gumawa sila ng golden calf. Ginto o baka na gawa sa ginto. Hindi ito na-invento ng mga Egyptian, ng mga Israelita. Egyptian God po yon. Kumopya sila. Hindi ito yung gawa tayo ng golden calf, gumawa ka ng Diyos namin. Kinopya po ito sa Egypt mismo. Kaya sinasabi ni Stephen ni Habrit, bumalik sila sa Egypt. Tapos ano yung ginawa nila? Habang sila nabubuhay, they keep on turning back against God. Kaya yung Book of Judges, pag binabasa niyo, mga kapatid, makikita niyo kung paanong decline. May persecution, i-deny nila yung Diyos o tatalikuran nila yung Diyos, magkakaroon ng persecution at makoconquer. Pag hirap na sila, mananalangin sila, okay? Pagkatapos nilang sagutin ng Diyos, babalik sila ulit. Tatalikod sila sa Diyos kapag payapa ng lahat. Tatalikdan nila ang Diyos, persecution, mahihirapan sila, mananalangin sila, sasagot ang Diyos. Pagpayapa na ulit, tatalikdan ng Diyos at movement, paulit-ulit, pabagsak ng pabagsak ang Israel. Kaya to the point na sinasabi na instead of following the law, okay, ano ba yung nakalagay sa ikalawang batas? Huwag kang magkakaroon ng imahe. Sa unang batas, huwag kang magkakaroon ng Diyos maliban sa Diyos. Ang Israel, tumatalikod. Alam mo, hindi naman malaya ang mga Kristiyano dyan. Minsan ang mga Christians, sabi, Pastor Kabi, ang mga Kristiyano ay binago na. Hindi na sila alipin ng mga ganyan. Siguro nga. But sometimes we want to control the church in our own ways and systems. Gusto natin pamalakaran ang simbahan sa mga sarili nating pamamaraan at mga bagay na nakikita natin sa sansinukob and their own practices. Merong isang sumikat na author wherein magaling siya sa church administration. Kasi administrador po yun ng mga businesses. Tuloy lang nangyayari sa mga churches ay nagiging business, pamamaraan ng negosyo. Ano nangyayari? Nagmumukha negosyo in church. Dati sa Bible, merong box. Meron jar, tas maghuhulog ka lang iyong offering. Ngayon, hindi na. Pagpasok mo sa pintuan, bibigyan ka na ng envelope.
Kahit sa gusto mo, you're tempted. Alam niyo yun? At kung ano-ano ang pinasok, di ko alam kung narinig nyo na yung seed money. Merong seed money. Pag binigay mo yung seed money sa isang tao, hindi niya pwedeng gastusin yun. Alam niyo bakit? Kapag may seed, may bunga. Kapag walang seed, walang bunga. Kapag linagay sa wallet yun, nanganganak. O dadami yung pera ng pinagbigyan. Okay? Ang mali na binibigyan ng ganun yung pastor. Kaya mamaya papas po namin yung bag para yung seed money at magkalaman naman yung aming wallet. Hindi po ganun. Galing sa mundo yun. Para kang pag lumalaban ka sa contest, maglalagay ka ng piso sa paa para manalo. Hello? Tama? Huwag niyong gagawin sa basketball po yun, magkakakalyo yung paa niyo. Alam mo yung gano'n, ginawang tayaan yung church. Tapos seed money, baka dadami yung pera mo sa wallet. Hindi mo naman pwedeng gastusin pati yung seed money. Ano po, hindi pwedeng gawin. Kasi nga buto yun. Pag tinanggal mo yun, wala namang bubunga doon sa wallet mo. O, saan galing yun? Hindi mo natin siya mahanap sa Bible eh. Hindi siya mahanap. Sino yung originator? Pangasinan pastors. Okay, una ang pag-translate ng Bible sa Pilipinas, Pangasinense. Okay, yung seed money, Pangasinan din galing. Isang tamang bagay, tsaka isang karumal-dumal na bagay. At nagsisirculate sa mga pastor. Walang pinagkuhanan sa Biblia and we're trying to adapt. Maganda naman kasi yon sa pananaw. Kasi kung lahat kayo magbibigay ng 1,000, ang dami kong seed money, ano? Kapag tumobli yun, dami ng 1,000 sa wallet. Hindi ko naman mahanap sa Bible. Kailan pa ako nagtaya sa wallet ko, tas layaman. Mga kapatid, it's worst thing. Kaya yung pag-imbento ng mga tao is from the scripture, you go to the pagan practice and adopting the world. Hindi lang ito sistema ng mga Israelita of going to the pagan. Kahit mga Kristiyano in our days, ginagawa at pinapractice po mga bagay na ganito. Kaya ang sinasabi ni Stephen, si Moses hindi ganon. Yung batas ng Diyos ay respect. Pero yung mga ninuno natin, pumunta sila sa makamundong bagay at sistema ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi na sa verse 44, our fathers had the tent of witnesses in the wilderness, just as he who spoke to Moses directed him to make it according to the pattern that he had seen. Presentation ni Stephen, God, Moses, and the law. Ngayon pupunta na siya sa temple. Alam niyo ba na ang mga tao ay merong tendency na maging pagano? Kahit na yung Israelitang banal-banalan, they have the tendency to become pagan. Kung maalala niyo yung pinagawa kay Moses sa aklat ng mga bilang, kumuha ka ng isang tiking, sabi niya, tapos lagyan mo siya ng bronze serpent. Sa panahon ni Hezekiah, sinamba yon. Sinamba. Ang dating instruction, tumingin ka doon, gagaling ka kapag ikaw ay natuklaw ng ahas. Sa panahon ni Hezekiah, hindi na siya ganun. Hindi na siya ganun. Sinamba na nila mismo yung tiking o yung stick na mayroong bronze serpent. Ganun yung tendency ng mga tao. Kahit yung mga images, pastor, yung mga imahe ay pampaalala lang ng mga mahal namin sa buhay. Kaya meron kami dyan. Totoo ba talaga siyang pampaalala? Bakit siya inahalikan? Kung pampaalala lang siya.
Bakit kailangan siyang ilakad ng ilang kilometro tapos hihilain ng tao? Bakit hindi lang kumuha ng sasakyan tapos isakay sa sasakyan tapos ipalakad yung sasakyan para wala nagkakagulong naghihila? Kung pampaalala lang talaga siya. Kaya lang may magic yung lubid eh. Kapag nakakuha ka doon kada hibla may gamot. O, pumalik na sa paganism. Yung sinasabing remembrance, pumunta na sa paganism. Bakit mo kailangan halikan? Tapos punas-punasan, tapos halikan, pupunasan. Tapos yung panyo, ipupunas mo sa may parte mo na may karamdaman, gagaling ka. O, di paganism. Kung kala ko pampaalala yun, bakit meron siyang kapangyarihan? As others believe. Kaya mga kapatid, yung templo pinatayo. Ang pinatayo ng Diyos ay tabernakulo. Hindi ang Diyos ang nagnais na magkaroon po ng temple. Hindi ang Diyos. Ang gusto ng Diyos nung una is tabernacle. Kaya dun sa verse 45, our fathers in turn brought it with Joshua. Dinala nila yung tent. Niro-roll yun, Tapos papasanin ng mga Levita, pagdating nila sa kanilang certain destination, itatayo yun together with the Ark of the Covenant. Pagkatapos nung makapasok na sila sa Promised Land, ginawa din po yun sa panahon ni Joshua. Hanggang dumating si David. Si David ang nagkaroon ng malaking pagnanasa at naisin na magtayo ng templo para sa Diyos. Matibay na templo. Para hindi siya lipat-lipat, hindi siya yung makoconquer sila, baka mawala yung kanilang tabernakulo. Kaya lang, sabi ni Stephen, shortcut na siya, Kasi alam naman nila yung istorya. Pero hindi si David ang nagtayo, si Solomon. Karamihan ng materials po na ginamit ni Solomon, inihanda po lahat yon ni David. Para pagdating ng pagtatayo nito, kasi nasermonan siya na hindi siya pwede magtayo. Okay, sinabi naman sa Samuel yon. Ang sabi ni David kay Nathan, Prophet Nathan, gusto kong magtayo ng templo para sa Diyos. Sabi ni Nathan, sige, gawin mo yan at maganda. Then kinausap ng Diyos si Nathan, hindi si David ang magtatayo ng templo. Marami na siyang pinatay na mga tao. Anak niya ang magtatayo. At dalawang meaning. Yung malapit na anak at yung anak na darating pa lang sa malayong panahon. Okay, yung anak na malapit na magtatayo, it's si Solomon. Tinayo ni Solomon yung napakagarang templo. Kaya lang, winasak po yun. Okay? Winasak lang ng mga Babylonians. Yung practice sa temple, okay, bago man sila na-conquer, nasira na po yun. Merong mga hari na naglagay ng mga ribulto at mga Diyos-Diyosan doon sa loob. Wala namang kasing ribulto doon eh. Nilagyan nila ng ribulto na mga Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Diyos, pinakonquer sila sa Babylon o sa Iraq. Walang natira sa templo. Pagkatapos, pagdating ni King Cyrus, itinayo ulit yung temple sa panahon ni Nehemiah, ni Isra, ni Haggai, ni Malakay, at itinayo po nila yung templo ulit. Sa pangunguna po ni Governor Zerubbabel. And then na-conquer sila ulit. Nag-iba ulit yon. Yung temple na ginagamit nila sa New Testament, magugulat kayo, hindi Hudyo nagtayo. Si Herod. Okay. Isang pagano ang nag-rebuild ng temple para sa kanila. Yun po yung ginagamit nila sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na dudurugin ulit after 70 years mula sa panahon na to. Okay? Itong sinasabi ni Stephen.
Yet the Most High does not dwell in houses made by hands, as the prophet says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand made all these things? Ano ang point? Ganito kalaki ang Diyos. Ganito kadakila ang ating Diyos. Paano siya kakasya sa temple na yan? But meron siyang sinasabi, hindi daw mananahan ng Diyos sa templo na gawa ng tao. Kaya ang Diyos nananahan sa templo na siyang may gawa. At yun po yung mga tao na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mananahan siya sa mga tao na Diyos mismo ang may gawa. It's not made by hands. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi, I did not blaspheme God. Hindi ko nilapastangan ng Diyos, hindi ko nilapastangan si Moses, hindi ko nilapastangan ang batas ng Diyos, hindi ko nilapastangan ang templo. Kaya lang kayo, sabi niya. Ito na po yung dahilan bakit siya papatay. Verse 51. You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. Mga kapatid, pag sinabing resisting the Holy Spirit, ibig sabihin you don't follow the Word of God. Now, merong problema ngayon sa pag pinag-uusapan ng Holy Spirit. Ang idea ng iba sa as the Spirit leads you, bigla na lang darating ang banal na Espiritu sa iyo at bigla ka magsasalita without studying the Word. Hindi po ganun ang sinasabi nito. Eh, ang sinasabi ni Stephen, based from the Scripture, you don't follow what is the Scripture. Yun po yung resisting against the Holy Spirit. Hindi po ito yung nakaupo ka lang, tapos bigla ka magkakaroon ng talino at magsasalita ka about the Bible na hindi mo inaaral ang Bible, tapos sasabihin mo, ito yung tamang interpretation. Hindi po ganun yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po yun yung work of the Spirit. Isipin nyo, yung Old Testament, the whole Bible is the work of the Spirit. Pagkatapos, magsasabi siya yun ng ibang bagay without the word na kanyang ginawa mismo. Di ba kalokohan yun? Kahit nga po sa principles ng paggawa ng mga tao sa mundo, gagawa tayo ng rules about making a building, tapos gagawa ka ng ibang paraan how to make it. Sumusunod pa rin tayo sa basic rules sa paggawa. Ba't din yung pansinin yung mga bahay natin? Yan man ay gawa ng engineer at yung isang gumawa ng doon sa liblib na lugar, halos pare-pares po tayo. Pero siyempre, yung mga disenyo ng engineer at mga architect has much better strength. Pero meron po silang basic na pare-pareho kasi kumokopya sila, yung hindi aral, kumokopya sila doon sa gawa ng mga aral. Meron pa rin tayong basic na pinag-uusapan. Pagdating sa Bible, Bible tayo muna. Hindi yung bigla ka na lang magkakaroon ng talino tapos ito yung sinasabi ng Spirit. Opinion mo yun, hindi yung sinasabi ng Spirit. Paano ko kontrahin ng Spirit yung sarili niya? Magulo ako, no? Ganito yon. Ang banal na Espiritu ay isinulat yung Bible through authors. Okay? Working yun. Ayon po kay Apostol Pedro, sabi na, as they were carried along by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ginagabayan ng banal Espiritu yung mga authors ng Bible. Tapos, ang banal na Espiritu, biglang darating at magbibigay siya ng ibang interpretation kesa sa kanyang pinasulat. O, hindi kinukontra niya yung sarili niya. Hindi siya pwedeng magbigay
ng pananaw na iba dun sa interpretation ng Biblia. Tapos, ito kasi nakikita ko, ito yung working ng Spirit eh. Anong working ng Spirit? Kinontra mo yung turo niya, tapos sasabihin mo working ng Spirit. Baka tinamad kang mag-aral o hindi mo natamaan. Ang sasabihin sa'yo ng Amerikano, you did not do your homework. May limit kaming masabihan ng gano'n. Pagka magbe-preach kami, tapos, baba, yan na naman. Oh, what? You did not do your homework. Halos di ka na nga matulog, sasabihin niya pa sa'yo, you did not do your homework. Sabi ko, nakaka-offend ka. Sinasabi mo, nagpuyat-puyat ako rito, tapos sasabihin mo sa akin, I did not do your homework. No. Sabi niya, Tagalogin ko na hirap na ako Hindi yun ang ibig kong sabihin, sabi niya. Ang ibig kong sabihin, hindi mo natamaan yung punto. Yun ang ibig sabihin ng Amerikano pag sinabi niyang, you did not do your homework, ibig sabihin, hindi mo natamaan yung point. Kaya wag niyo lang itinatagalog yun, figure of speech yun. Pag tinagalog mo yun, hindi mo ginawa yung assignment mo. Kapuyat-puyat ako, tapos sabihin mo sa akin, hindi ko ginawa. Mabuti pang sinabi mo sa akin, mali ka. Mas madaling intindihin ng Pilipino. Ba't sila nagkakaunawaan? Kaya gano'n mga kapatid, hindi mo pwedeng, ito yung nakita ko O kung yan ang nakita mo, wag na tayo mag-aral. Kanya-kanya na lang tayo ng kinikita sa Biblia. O di wala na trabaho, wala na tayong pakialam sa sinabi ng Spirit. Hintayin na lang natin sasabihin niya. And just let's do one verse and live with it. O ganun na lang. Kaya sinasabi na ayaw nilang pakinggan yung working ng Spirit sa kanya. Alam mo yun, pagka tinatanong ka ano yung comment mo, sasabihin mo yung comment. Pag pinrich mo yan, ito yung interpretation yan. Tapos sasabihin nung naghanda, hindi yan ang working ng Spirit sa akin Ano? Ito yung proper interpretation. Sasabihin mo, ito yung working ng Spirit sa'yo. O di bakit pa tayo mag-aaral? Ito kinontra ng Spirit yung sarili niya. Ito yung paliwanag ng Spirit. Ito yung opinion mo. Sinasabi mo, working ng Spirit yung opinion mo. Subukan nyo sabihin po yan sa mga engineer. Kapag kayo nag-extension ng ref at gumamit kayo ng flat cord, yung magkadikit na na black wire na binibili nyo, sasabihin nyo sa akin, Pastor, yan kasing alam kong tama. Sasagutin naman kita, susunugin mo ang bahay mo. Hindi po ginagamit ang extension cord sa ref. Kahit awayin mo ko, hindi tamang interpretasyon ng electrical engineering. Pati po yung dati nasting circuit breaker. Sabi nila, common practice ng electrician yan dito, Pastor. Sabi ko, hindi marunong yung electrician. Pinapalit na po ng matino. At ginawa ng matinong electrician yan. Dati, hindi po ganyan. Okay? Hindi dumadaan yung kanilang ground sa circuit breaker. Kaya yung mga bahay po ninyo, kapag may wire na ganyan, tapos nandito yung dalawang fuse po ninyo, mali po yun. Hindi rin marunong yung naglagay. Yun ang kanyang interpretation. Yun ang kasimpanan namin, Pastor. Common practice. Tinanong ko na yun Bakit ganito ang mga circuit breaker dito sa mga tarem? Sabi nila sa akin, common practice. Para makatipid. Yun po yung pinakamasamang makakatipid ka. Nakatipid ka para masunog ang buong pamilya mo at bahay. Siguro makakatipid ka pag nasunog yung bahay ninyo. Actually, wala ka naman natipid Wala. Nakatipid ka naman po ng 50 pesos. 250 na ngayon. Dati 50 pesos lang po yung tinitipid nila. Ganun ang ibig sabihin. Pag sinabi ng working of the Spirit, it's a proper interpretation. Hindi ito yung working ng Spirit sa anong working sa'yo. Ito nga yung interpretation. Hindi ito yung gusto mo i-apply mo in your life, pwede. Pero huwag mo sasabihin, ito yung proper interpretation, ito yung working ng Spirit sa akin, ito yung susundin ko.
Anong susundin mo dun? Di kinontra-kontra mo yung spirit, kinontra mo yung strict teaching. Sabi mo, ito yung working ng spirit eh. O baka spirit of the devil yun, hindi yung Holy Spirit. Naintindihan niyo mga kapatid? Mga kapatid, hindi po ito pinag-uusapan sa isang evangelical pastor with Pentecostal churches. Ang binabanggit ko po sa inyo, reality na evangelical pastors yung nag-uusap. Parehong nag-aaral ng Bible yon, yung nag-uusap. Parehong aral sa Bible, parehong nag-aaral ng Bible, parehong nag-aaral ng hermeneutics. Proper hermeneutics. Parehas din ang commentary. Pero sabi na, ito yung interpretation, sabi ng isa, ito yung working ng Spirit. Hindi pwede yun. Just, it's either parehas silang mali. Or tama yung isa at yung isa pinipilit ang kanyang sarili. Okay? Balikan niyo na po yung 52. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one. Religious leaders, sila yung pasimuno. Tandaan niyo po ito. Religious leaders, ang mga pasimuno o mga reliyosong tao, aral sa Old Testament, ang mga pumapatay na mga propeta in the past. Of course, with the kings. Ang sinasabi ni Stephen, yung mga ninuno natin, pumapatay na mga prophets. Lalo na kapag yung announcement against them. Galit sila. Kapag sinabihan yung king, masama yung gagawin mo, patay na yun after ilang araw. Lalo na kapag ang announcement may parating na Messiah. Si Hezekiah, pinatay. Pinaniniwalaan na anak ng kanyang kaibigan na pumatay. Na hari ng Israel o ng Judah mismo. Can you imagine? Mga aral sa Biblia, mga gumagawa sa kanila. Kaya lang, yung paglagay ni Stephen, hindi ka makakarinig na ganito ginagawa ng mga manggagawa ng Diyos, whom you have now betrayed and murdered. Yung righteous one na ina-announce ng mga prophets na pinatay ng ating mga ninuno. Okay? Yung in-announce nila darating, pinatay niyo. Parang Peter lang, Parang apostles lang ang nag-uusap, tsaka Sanhedrin. And this time, Sanhedrin against the deacon, Stephen. Inulit niya yung sinasabi niya, Kaya lang yung kanyang presentation is the Old Testament, dahil sinasagot niya yung accusation, at dinalil niya sila doon sa point na yung ina-announce ng mga prophets na pinatay ng mga ninuno natin, na hinihintay natin na great prophet na sinabi ni Moses, o yun, kayong pumatay. Sa ibang pananalita, pinapatay niyo pa sa mga pagano. Ting masakit na linya, lalagay pa niya. Tingnan niyo po yung 53. You who receive the law, kayo'y nakatanggap ng law, kayo'y magagaling na mga ng law na delivered by the angels, at di nyo naman sinunod. Mahirap din, Kaya nauso na yung salitang judge not. May wrong interpretation, judge not. Kaya kapag mayroong wrong interpretation, wag mo daw i-correct, judge not. Doon tayo napapahamak Pero ito mga kapatid, ito yung sinasabi na kayo mismo ang pumatay. Doon sa hinihintay nating the righteous one, the prophet, and the Redeemer na kamukha ni Joseph. Yung ipinangako kay Abraham, yung kamukha ni Moses na deliverer, and also the prophet, kayo ang pumatay. Kayo mismo na nagsasabing sumusunod kayo sa batas, kayo na aral sa batas ng Diyos,
kayo mismo ang hindi sumusunod. Tapang niya, ano? Sana ganito tayo lahat katapang, ano? Ako hindi ako ganito katapang. But, Stephen, kaya paano ang end ng kanyang ministry? Kita po natin how he stood, paano siya tumayo at nagbigay ng kanyang depensa. Sabi sa verse 54, "Now when they heard these things, they were enraged and ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God." Ganda naman ang sundo niya, no? And then in 56, and he said, "Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man is standing at the right hand of God." Mga kapatid, sa mga panahong ito, nagniningning ito, ano? Kikita po nila si Stephen. Nabanggit na po yan sa mga naunang live. Ito yung tutugon ng mga nag-aral. "But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. And they cast him out of the city and stoned him." Mga kapatid, kinalad ka dito, palabas ng syudad. Okay, nilabas siya sa Jerusalem. Okay, hindi ko po alam kung saan siya dinaan ng labas. Ano? Okay, kung yung sa labas na dinadaanan ng Panginoong Kristo through Bethany o doon sa Jericho, di na natin alam. Hindi yan binigyang pansin ng author na ni Luke. Tapos anong ginawa? "And the witnesses, which are false, laid their garments at the feet of a young man named Saul." Tandaan niyo po, si Saul ay disciple ni Gamaliel. Hindi yan isang simpleng mamamayan ng Israel. "And as they were stoning Stephen, he called out, 'Lord Jesus, receive my spirit.'" Kung hanggang dyan lang yan, mga kapatid, okay lang, ano? Parang, okay, mamamatay na si Stephen. Hindi ko malunok yung susunod niyang line. "And falling to his knees, he cried out with a loud voice, 'Lord, do not hold this sin against them.' And when he had said this, he fell asleep." Mga kapatid, kung ikaw yan, ang gagawin mo? Pinapatay na siya ng mga false accusers. Ito pa rin ang kanyang sinisigaw, "Lord, do not hold this sin against them." Kaya mo? And God listened to this prayer. Nakinig ang Diyos. Tinugon po ng Diyos yung panalangin ni Stephen dahil yung pasimuno nung pagkaladkad na to ni si Saul was saved. Hindi nga niya nakita na ligtas. Susunod, ang crossroad ni Saul at ng Diyos. Bisa parang siya, basta nanalangin lang siya, okay, nanalangin niya, ang ganda, di ba? Alam niyo, ito yung pinapatay ka na, ito pa yung sinasabi mo. Nakakatakot yung mga born again, baka mapamura kapag ganito. Kasi hindi naman ito simpleng pagpatay, di ba? It's stoned to death. Pwede ka pang mag-duck. Alam mo yun? Pag yung lumilindo, pinapag-duck ka para hindi ka kagad mamatay. May extension ka pa ng konti.
just protect your head? Baka ma-extend ka. Tandaan niyo po, si Paul is stoned to death. Hindi siya namatay. Pinagbabato si Paul, hindi siya namatay. Hindi pa niya oras. Kasi mangangaral pa siya sa Rome. Pero si Stephen, binato, namatay. Pero nanalangin siya against his enemies. Anong prayer niya? Pinapanalangin niya pa rin sila yung kaligtasan nila. Pinapanalangin niya yung mga bumabato sa kanya. Pinapanalangin niya ang Sanhedrin. Pinapanalangin niya yung young man na nakatayo doon na kung saan ilinagay pa yung mga damit sa kanyang harapan. And the good thing is, na-save yung taong yun. Don't you think so? That has something to do with this. Palagay mo, nyo ba walang kinalaman yung prayer ni Stephen at merong masasave doon sa mga nandun? At ang maliligtas is the apostle for the Gentiles. Kaya mga kapatid, tayo kamusta? Are you persecuted? Panalangin po natin ang ating persecutors. Perhaps, maligtas po sila. Kung ikaw ay persecutor dati, pwede niyong i-chismis mamaya. Ako dati akong loko-loko dyan sa Baka isa kayo sa mga nambabato ng bubong pagka may Bible study. Hindi naman. May kakilala ko, dating nambabato daw ng bubong ng Bible study and he was safe. Baka isa kayo sa mga ganon. O isa kayo dun sa may Bible study sa inyo, kaibigan nyo, pagkatapos sisirain yung Bible study pagkatapos. Ihintayin nyo lang siyang umalis. Tapos ikaw naman ang papasok sa eksena. Kunwari, nakikikwento ka, tapos sisirain mo lahat. Hindi totoo, sinabi na, hindi totoo to, etc., etc., etc. Baka isa ka sa mga yun, na naligtas ng Diyos. At kung meron kayo nakakita ng gano'n, mga kapatid, panalangin natin ang kanilang kaligtasan. Baka sakali, mahabag ang Diyos sa kanila at pagbuksan sila. Instead of magtatanim tayo ng galit, mas mabigat po yun. Masama ng loob mo, punong-puno ka pa ng galit, ma-hospital ka pa, ma-high blood ka pa, magkakaroon ka pa ng maraming kalungkutan sa buhay at sasama pa ang itsura mo sa komunidad. Why don't we just pray for them? Mahirap, diba? Alam ko naman po mahirap. Ako, napipikon ako kasi pag nagba-Bible study ako, kahit po pag niyaya ako sa patay at meron ako naririnig na nagsasalita habang ko'y nag-iibanghelyo, nagagalit po ako doon. Baka kala si Pastor, cool na cool, high blood na ako. Kahit po doon sa wake nung kapatid ko, tapos merong nangangaral, may nagdadaldalan mo, tatayuan ko na sana, kaya lang, namatayan ako, nakikinig muna ako doon. Tapos matatanda yung mga nagsasalita. Gusto ko silang patahimikin, manahimik kayo sandali at kaya ganon din ng libing. May magtuturo ng salita ng Diyos, may nagdadadaldal. Kaya bago nagsimula, nagsalita muna ako. Huwag po kayong maingay, magkakaroon ng serbisyo bago po magkaroon ng libing. Okay, pinagbigyan naman ako ng konti. Pero pag ako napipikon din ako sa ganon. Pero namamangha ako kay Stephen. Pinapatay siya, pinapanalangin pa rin niya yung nagpe-persecute. Yung mga yun nagdadaldalan lang Ito nagpe-persecute. Ganun po kalalim ang kanyang naisin na magkaroon ng kaligtasan yung mga tao sa kanilang paligid. Ganun yung naisip nila na may pakita rin ang pag-ibig ng Diyos and not to judge them. Mukhang narinig ito, mga kapatid, ng mga tao. Bakit? Nasulat Kung nakakaalam lang nito si Stephen at ang Diyos, paano isusulat ni Luke? Ang ilalagay ni Luke, habang binabato siya'y nananalangin. Tapos. Word for word ang pagkalagay Ibig sabihin, naririnig at narinig ito ng mga tao. Baka sabihin niyo, Pastor, walang Christians.
Siguro nandun yung 5,000. Baka susunod yung tanong, Pastor, hindi nila pinagtanggol. Mga kapatid, persecuted ang mga Christians. Wala namang human rights sa time na to. Dahil susunod na sila na ipe-persecute. Si Stephen muna, susunod na yung iba. True Paul. Kaya mga kapatid, kapag persecuted kayo sa ministry, sa mga ginagawa nyo, pag-share ng gospel, panalangin nyo po yung persecutors po ninyo. Huwag nang panalangin, magpantay yung paa. Alam niyo yan? Kasabihan po, biruan po yun na pag sinabing magpantay ang paa mo is mamatay ka na. Design tayo na pantay po yung paa. Kaya lang naging kasabihan pag nagpantay kasi ilalagay ka sa taol, pantay na yung paa mo doon sa taol, mamamatay ka na. Huwag po natin pinapanalangin, mamatay na sila. Doon masakit, ano? Alam ko po yung pain po, no? Ako alam ko yung pain pagka gano'n na ayaw kang paturuin na salita ng Diyos. Galit po ako doon. Pero, pwede natin silang ipanalangin. Perhaps maligtas. Perhaps hindi naman. Pero, palay niyo, tugunin tayo ng Diyos kamukha ng pagtugon niya kay Stephen. And God will bring a great evangelist from there na ikakapakinabang ng buong simbahan at kaharian ng Diyos. Total, lahat ng mananampalataya ay magpapangipangita sa sangkalangitan at sama-sama tayong sasamba sa Diyos. Ikalawa, pag dinala na tayo sa bagong langit at bagong daigdig, tayong mananampalataya, kahit anong religion mo, Baptist, basta ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at nagsisi sa iyong kasalanan, we will be together to the new heaven and to the new earth. O, kung meron kayong hindi gustong ugali sa loob ng church, kakasama-sama pa rin tayo. Kasama niyo pa rin ako sa new heaven and the new earth. O, kung meron kayong kaaway dito, magsasama kayo for eternity. O, tas magkaaway kayo for eternity. Sige nga. Umatid ako ng isang orientation noong Wednesday. Sabi na, huwag tayo nag-aaway-away dahil magsasama-sama tayo sa langit. Kaya kapag may orientation na ganito, sabi niya, at naka-attend kayo ng orientation, tutulungan ko rin yung kaaway mo, sabi niya. Kasi parehas tayong Christian, magkikita tayo sa langit. Hindi naman tayo dito sa daigdig na to. Kaya mga kapatid, nagbibiro po ko, alam ko wala naman kayong kaaway dito. Sana nga. Baka kung meron, magbati na kayo. Dahil magsasama kayo niyan sa eternity. Okay? Tapos hindi kayo nabati, after 1,000 years, alam mo, may kasalanan ka sa akin. Tapos ikaw din di mo ako pinapansin. Ang kapatid, nagbibiro ko, pero isang realidad na magkakasama po tayo. Kung meron po kayong believer na hindi kasundo, makipagbati na kayo, makakasama mo sa langit yun. Unless sasabihin mo, unbeliever yun. Sigurado ka. Mga kapatid, nawa po, pag persecuted tayo, we'll stand with the faith kung paano si Stephen nanindigan sa pananampalataya, even to the point of death. Nanindigan po siya sa pananampalataya at nanalangin. Manindigan din po tayo. Perhaps, God will use that for our salvation. Kung paano yung isang Indiano habang pinapatay, sinasabi niya na hindi siya tatalikod sa pananampalataya because there is no turning back. And the whole community was saved because of his testimony. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat. We have to stand sa aming pong pananampalataya. Kahit may persecution, kahit may trials.
habang kami naninindigan, panalangin po namin, nawa, di namin makalimutan idulog sa inyong paanan ang mga nagpe-persecute sa amin, ang aming mga kaaway. Nailalam po namin na kayo tumutugon sa dalangin ng inyong mga kanakan. Tulungan kami, aming Diyos, na magkaroon kami ng matatag na pananampalataya katulad ni Stephen. Magkaroon din kaming mapagmahal na puso para sa mga persecutors namin. As we stand, we will pray for them and for their salvation. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.